So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita natin nasagap ngayong araw ng Sabado mga kapatid, August 22, 2026. Ilang tulog na lang mga kababayan, Setyembre na po mga kapatid. Bare months na po tayo mga kababayan. Nako, napakabilis po talaga ng panahon. And sa video ito mga kapatid, ay medyo naiiba po yung ating topic ngayon dahil hindi po ito usaping pampolitika. Ito pa yung usapin mga kababayan patungkol sa mga modus operandi ng iba nating kababayang Pinay na kung saan mga kapatid wala na pong ibang ginawa kundi i-frame up itong mga dayuhan na pumapasok sa ating bansa. Tulad na lang dito mga kababayan sa balitang ito na kung saan mga kapatid isa po di umanong AFAM. Isang AFAM mga kababayan ang inireklamo ng ating kababayang Pinay dahil puwersahan di umano siya nitong binembang mga kapatid. Anya nga lang, may flat twist mga kababayan. Ito pa lang si Pinay mga kapatid ay meron na pong karelasyon. Mga kababayan, meron na pong karelasyon. So, the $1 million question dito mga kababayan is, may karelasyon ka na pala, Inday. Bakit ka pa nakipag-date kay AFAM? Kaya ko to kino-content mga kababayan dahil the design is very scammer po talaga. At meron po itong domino effect mga kabatid sa turismo ng ating bansa. Mamaya lang mga kababayan, malalaman nyo po yan. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, disclaimer lang, lahat ng aking sasabihin dito ay personal ko lamang po itong opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto mga kapatid or kung sino dyang mga otoridad. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, feel free to dislike this video mga kababayan. Hindi ko po kayo hinihikayat na paniwalaan ang aking mga sasabihin dito mga kapatid. Kaya ko po nililinaw sa inyo ito dahil may posibilidad mga kababayan na magkamali ako sa aking mga analysis at opinion patungkol sa balitang ito. So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balita galing po sa News 5 and bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Hinalay umano ng isang Amerikano ang babaeng nakilala niya online. Talagang napakasama mga kapatid. Headlines pa lang, napakasama na po ng imahe ni AFAM. Siya talaga mga kapatid. Ang masama dito. Hinalay di umano mga kababayan ng isang Amerikano ang babaeng Pinay na kanyang nakilala online. Diba? Pero eto mga kapatid, pakinggan nyo to. Ang biktima nakipagkita sa suspect at nung molestyahin siya ay nagpasaklolo sa kanyang nobyo. Diba? Ang biktima nakipagkita sa nasabing suspect na AFAM. At nung umabot na sila sa point mga kapatid na sana magbibimbangan na sila, si Pinay pumalag. Pumalag si Pinay mga kababayan at humingi ng saklolo sa kanyang boyfriend. Mga kapatid, sabihin nyo sa akin na hindi modus ito. Ewan ko na lang. Diba? Kung matino kang babae mga kababayan, may boyfriend ka na. Kung may respeto ka sa sarili mo at may respeto ka sa boyfriend mo, hindi ka na dapat nakikipag-date pa sa ibang lalaki. Kung may respeto ka sa sarili mo at nire-respeto mo yung boyfriend mo, hindi ka na dapat nakikipag-date pa sa ibang lalaki. Pero mga kapatid, kaya ko nasabing modus ito, mga kababayan, yung subject kasi nila mga kapatid is AFAM. AFAM ang subject mga kababayan. Diba? So, napakaklaro mga kapatid ng intensyon. Diba?
Ito po yung isang klase ng setup, mga kababayan. Alam nyo, ang analysis ko dito, mga kapatid, is ganito. Itong boyfriend at itong Pinay, no, talagang gawain na nila ito, mga kababayan. Tapos itong si boyfriend, mga kapatid, no, reserba lang ito ni Pinay, no, or tawag nito, in case of emergency lang, in case of nagkaunsihan sila, mga kapatid, no, tsaka lang si boyfriend lalabas at magpapakilala. Ang analysis ko kasi dito, mga kababayan, itong si Pinay, no, noong sumama siya kay Afam, mga kapatid, no, siguro hindi sila nagkabayaran. Alam niyo, usong-uso yan, mga kababayan, ano, especially sa Maynila, mga kapatid. Meron akong kakilalang ganyan dati, mga kapatid, ano, nung nasa iba kong Paranaque pa ako. Yung tropa ko, mga kapatid, no, yung tropa ko po, yung jowa niya, nagtatrabaho sa club. Ngayon, mga kababayan, yung jowa niya, no, kapag nakursonadahan ng mga bigating customer sa club, mga kapatid, ayaw nilang bembangin yung asawa ng tropa ko, mga kababayan, sa mismong club. No, ang gusto nila, mga kapatid, sa labas, no, sa labas po ng club, mga kababayan. And ang pinaka malapit na pinupuntahan naming hotel noon, dahil sumasama ako sa tropa ko eh. Ang pinakamalapit na pinupuntahan naming hotel dati, mga kababayan, ay dyan po sa Pasay, no, sa may Pasay, saan ba 'yon? Sa may Pasay Rotonda ba 'yon? Yun po yung kadalasang hotel na pinag-check-inan or pinagdadalhan, no, ng jowa ng kaibigan ko tuwing may siya, no, may customer siya na gustong makipag-date sa kanya sa labas. Ngayon, mga kapatid, itong si customer, no, kadalasang customer kasi nun mga sabungero eh, o di kaya yung mga mga tawag dito negosyante. Maganda kasi yung asawa ng kaibigan ko, mga kababayan. Talagang hindi mo aakalain, no, na magbo-boyfriend ng mukhang unggoy. Kasi yung tropa ko, mga kapatid, no, hindi naman sa panglalait pero mukhang unggoy talaga yun. Mapera lang din. Mapera lang din, mga kababayan, at maporma. Ngayon, mga kababayan, no, kami po ng kaibigan ko, kapag may customer yung jowa niya, nandun lang kami sa labas ng hotel. Ano, naghahanap lang kami ng mapagpupwestuhan yan. Tambay-tambay lang kami yan, mga kapatid. Ngayon, kapag itong si jowa niya, no, hindi po binayaran ng customer, tsaka lang kami papasok doon. Minsan, mga kapatid, may dala-dala na kaming mga kasamang pulis. Yun yung inaano namin, mga kababayan. Ano? Yun yung ginagawa namin, magtatawag kami ng pulis. Tapos papalabasin yan ngayon ng tropa ko na yung jowa niya, puwersahan dinala sa hotel. Pagdating sa presinto, mga kapatid, syempre, bigatin yung tao eh. No? At ayaw niyang mapahiya. Doon na, mga kababayan, no? Doon na po sila nagkakapresyuhan. Para hindi na humaba ang usapan, no? Imbes na ang babayaran sana ni customer 10,000 lang. Ngayon, mga kapatid, no? Yung kaibigan ko magdidemand yan, 30,000, 35,000, hanggang 40,000 yan. Kasi may tawaran pa yan eh. Ngayon, mga kapatid, pagkatapos ng tawaran, bayaran na. Ayan na. Walang kinasuhan, mga kababayan, no? At lumaki pa, mga kapatid, yung pera, no, na nakuha nila. Ito din yung nangyari, mga kapatid, ano? Sa tingin ko, ito din yung nangyari dito sa Afam na ito. Siguro nung sumama si babae, mga kababayan, no, sinabi na niya kaagad kay Afam na nagbibenta siya ng laman. Siguro, mga kapatid, no, nung sinabi ni babae kung magkano yung presyo niya, umangal si Afam.
Oo. Kasi itong si Afam, mga kababayan, panigurado. No? Panigurado, mga kapatid. Noong time na sumama sa kanya yung babae, ang nasa isip ni Afam, no, kursunada siya ni babae. No? Yun talaga yun, mga kapatid. Ang tingin ko dito, mga kababayan, nagkaunsihan talaga ito. Oh. Nung time na medyo tablado na si babae, no? Tsaka siya tumawag at tsaka niya tinawagan yung boyfriend niya. Tapos ngayon, pinapalabas sila, mga kapatid, na yun na nga. Pwersahan siyang binembang. O baka naman, mga kababayan, no? Kung kailan yung tapos na silang magbimbangan, tsaka lang siguro sinabi ni babae na for sale pala yung laman niya. Oh. Kaya siguro, mga kapatid, no, nagulat si Afam. Kumbaga, mga kababayan, kinorner muna nila si Afam. Pinaligaya muna bago prenisyuhan. Oh. Malaki ang chance, mga kapatid, na ganun talaga to. Basang-basa ko na yung mga ganitong gawain. Diyos ko. Klarong-klaro, mga kapatid, na ito po'y isang setup. Diba? Gaya ng sabi ko, kung matinong babae ka, nire-respeto mo sarili mo, nire-respeto mo yung boyfriend mo, bakit ka makikipag-date sa Afam? Afam pa talaga. Meaning to say, no, nang mumodos talaga kayo. Huwag kami, te. Hindi kami pinanganak kahapon. Klarong-klaro dito, mga kapatid. Klarong-klaro po. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa isang bahay sa San Juan inaresto ang Amerikanong ito. Inirereklamo siya ng panghahalay sa 18 taong gulang na babae base sa investigasyon. 18 taong gulang? Bata pa. Bata pa, mga kababayan. Nagkakilala online ang suspect at biktima. Nagkayayaan silang gumimik. Di ba? Nagkakilala sila online, nagkayayaan silang gumimik. Na? Modus talaga, mga kapatid. Kinuha mo na yung loob ni Afam. Di ba? Kinuha mo na yung loob ni Afam, tapos nag-meet up. Mga kababayan. Di ba? Nung nag-meet up sila, mga kapatid, no? Syempre si Afam lalaki. And alam naman natin, mga kapatid, ano? Kung ano talaga yung mga gusto nitong mga tawag dito, nitong mga Afam na ito. 'Di ba? Klarong-klaro, mga kapatid, no? Sinakyan lang ng babae yung trip ng Afam hanggang sa makarating sila sa place ni Afam. Pagdating sa place ni Afam, mga kapatid, ayan na. Bimbangan to the max. After magbimbangan, yun na. You know, Mr. Afam, this is not free. You need to pay me 10,000, 15,000, mga ganun. Siguro si Afam nagulat. Ha? Akala ko ba nagkakaintindihan tayong hayop ka? Akala ko ba okay lahat? Kaya nga tayo nag-meet up, di ba? Mga kapatid. Kaya nga tayo nag-meet up dahil nagkakasundo tayo. Tapos ngayon, pepresyuhan mo ako? Ganun to, mga kababayan, sa tingin ko. Ganun talaga ang nangyari dito. Tama ang mga kaibigan ng biktima. Pero nang sunduin na ng suspect ang biktima, Ano sa daw? napagaan sila babae, base sa investigasyon, nagkakilala online ang suspect at biktima. Nagkayayaan silang gumimik kasama ang mga kaibigan ng biktima. Pero nang sunduin na ng biruin nyo yan, ano? Nagkakilala sila online, nagkapalagayan ng loob, mga kapatid. Tapos itong si babae, no? Niyaya ni Afam mag-meet up. Ito namang si babae, mga kapatid, siguro gusto niya magpasikat sa kanyang mga kaibigan.
Kaya itong si babae, nagdala ng kanyang mga kaibigan, no, doon sa doon sa kung saan man sila pumunta. Siguro nagpasikat si babae na, ay, ito, may AFAM ako. Ngayon mga kapatid, si AFAM, alam naman talaga natin kung ano yung pinaka tawag nito, rason kung bakit siya nakipagkita eh. Ngayon si AFAM mga kapatid, siguro tinatawag na ng kanyang laman. Siguro inaano na niya si babae na, tara na, punta tayo doon sa lugar ko. Ito, pakinggan nyo. At biktima, nagkayayaan silang gumimik kasama ang mga kaibigan ng biktima. Nag-inuman sila kasi gumimik eh. Pero nang sunduin na ng sospek ang biktima sa napagkasundo ang lugar, doon Tapos, una raw ito nagsimulang gumawa ng kahalayan. ibig sabihin mga kapatid, pagkatapos silang gumimik, parang ganun to eh. Pagkatapos silang gumimik mga kababayan, no, syempre tapos na sila. Kanya-kanya na, no. Nung siguro niyaya siya ni AFAM na magkita tayo sa ganitong lugar. Nung nandun na sila sa nasabing lugar mga kapatid, di syempre si AFAM gumalaw na. Gumalaw na si AFAM mga kababayan. Ayon to sa kwento ng babae ha. Gumalaw na si AFAM. Pagkatapos gumalaw ni AFAM, siguro, no? I think may nangyari muna to eh. May nangyari muna bago tong reklamon to. Kasi ang analysis ko nga dito mga kapatid, nung nagkita na sila sa meeting place, syempre, nagtsuktsakan. Hindi pa nga sinabi dito kung ano yung meeting place eh. Bakit kaya? Saan kaya yung meeting place nito mga kababayan? Siguro nung nagkita na sila sa meeting place mga kapatid, no? Siguro nagka-bimbangan talaga to. At yun na nga. After bimbangan, nagka-presyuhan. Pagkatapos magpresyuhan mga kapatid, hindi na nagkasundo. Siguro sabi ni AFAM talaga, akala ko ba? Ba't may ganyan? Wala naman sa usapan yan ha. Diba? Ngayon, nung nakita na ni babae na medyo, siguro, nag-hysterical na si AFAM, tinawag ang boyfriend, halika na dito. Gawin mo na. Ayaw magbayad dito. Diba? Alam niyo mga kapatid, no, simple lang talaga kasi ang ang nakikita ko dito eh. May boyfriend yung babae, nakipag-date sa isang AFAM, ano yun? Napakadaling resolbahin eh. Kung tutuusin, napakadaling resolbahin. Diba? Klarong-klaro mga kababayan, ito po talaga isang modus. Nagawa na siya ng di maganda. Doon na raw ito nagsimulang gumawa ng kahalayan. Nagawa na siya ng di maganda. Hinawakan na yung nahalik-halikan na siya. So, until makarating sila dito sa may bahay. Patagong nakatawag sa cellphone ng biktima. Sa madaling sabi, habang yun na nga mga kapatid. Parang ganun. No, parang tama talaga yung analysis ko dito. Kasi ito, kwento na lang to ng babae. Pero nung nirescue siya mga kapatid, sa bahay mismo. Sa lugar mismo ng lalaki. So, for me lang mga kababayan yung sinasabi niyang doon pa lang sa meet up medyo gumagalaw na si AFAM at inaano na siya. Na parang dagdag ko na lang yun. Kasi ang ending mga kapatid, nung nirescue siya sa loob ng bahay na eh. Diba? Gawa-gawang kwento na lang ito mga kababayan ni Ining. Anigurado, gawa-gawang kwento na lang to ni Ining mga kapatid. Nang sa ganon hindi hindi mahalata yung kanilang gawain. Diba? Pero ang totoo, nung nirescue siya sa loob ng bahay ni AFAM.
Meaning to say, mga kababayan, malaki ang posibilidad na nagkabimbangan nga sila. Hindi lang nagkasundo sa presyo. Biktima sa kanyang nobyo na agad namang nagpasaklolo Halik-halikan na siya. So, until makarating sila dito sa sa may bahay. patagong nakatawag sa cellphone ng biktima sa kanyang nobyo na agad namang nagpasaklolo sa Isa pa to. Patagong nakatawag. Ito lang yun eh. Kung intention ka talagang i-RAPA nung AFAM, 'di ba? Kasi yun yung pinapalabas niya eh, na gusto daw siyang i-RAPA eh, no? Kung intention talaga ni AFAM na i-RAPA ka, no? Panigurado mga kapatid, hindi na siya hahayaan na makahawak pa ng cellphone. Panigurado, hindi na siya hahayaan na makahawak pa ng cellphone. Di ba? Do you think makakatawag pa kaya siya, mga kababayan, kung itong si Apam may masamang intensyon talaga sa kanya? Hindi na. No. Dahil the moment na pagtangkaan ka ni Apam ng RAPA na, di ba? The moment na pagtangkaan ka na niyang RAPA, no, nagko-commit na siya ng kriminal eh. No? So, aalisin talaga ni AFAM lahat ng mga gamit mo na pwedeng ikahuli niya. At number 1 dyan, yung cellphone. Isa yan sa unang tatanggalin niya sa'yo, yung cellphone mo. Di ba, madam? Pero sa kwento mo, no, pasikreto kang nakatawag sa boyfriend mo. So, hindi ka hawak sa liig ni Apam. Hindi ka hawak sa liig ni Apam. Nakatawag ka eh. Hindi ka pinipuwersa ni Apam. Dahil malaya mong nahahawakan yung cellphone mo eh. Sinamantala mo lang yung pagkakataon. 'Di ba? Gumawa ka lang ng kwento dahil alam mo dayuhan kasi eh. 'Di ba? Dayuhan kasi. At nasa bansa mo siya. Mga kabatid. Doon pa lang sa pagsama mo kasi doon pa lang sa pagsama mo kay Afam, kitang-kita na, madam. Kitang-kita na yung intention mo. Siguro si Apam, mga kabatid, aware na. No, bago siya pumunta ng Pilipinas, siguro aware na siya na yung mga Pilipino, ganito yan. Maraming mga scammer dyan, ingat ka dyan. Para malamang mga kababayan, itong si Apam, nanonood din ito ng mga kwento tulad nung mga Afam sa Rapi Tulpo na ini-scam lang. Malamang sa alamang mga kapatid, ganun to. No? Alam na ni Afam yung ganitong modus. Alam niyo mga kababayan, nakakalungkot lang Dahil mga kapatid, malaki ang tsansa, no, pag nagpatuloy, no, tapos nababaliktad yung mga dayuhan, no, sa mga panlulokong ginagawa ng ating mga kababayang Pinay. Malaki ang tsansa mga kapatid na hihina talaga ang turista sa ating bansa. Kasi itong mga AFAM na ito, mga kababayan, nagbibigay ito ng kita sa ating gobyerno, mga kapatid. No? Kumikita ang gobyerno diyan. 'Di ba? Kung ganito lang ganito, no? Ipi-frame up, isi-set up. Sino maiinggan yung pumunta dito sa ating bansa kung ganyan? 'Di ba? Tapos dito, mga kapatid, sa balita, yung AFAM talaga mismo ang pinagmukang may kasalanan, no? Pinagmukang masama nila. 'Di ba? Samantalang doon pa lang sa part na may boyfriend itong babae, malaking palaisipan na. Kahit basahin nyo pa yung comment section ng video ito, mga kapatid, wala kayong makikitang nakisimpatya sa babae. Kasi nga may boyfriend nga siya.
No, may boyfriend nga siya, mga kapatid. Tapos nakipagkita siya sa isang AFAM, sa isang foreigner. Ano 'yun? Oh. Kaya nasabi ko, kung may respeto siya sa sarili niya at may respeto siya sa boyfriend niya, oh, 'di ba? Hindi mo gagawin 'yan. Kaso, or the other way around tayo, mga kapatid. 'Di ba? The other way around tayo. O sige, sabihin nating hindi siya walker. Hindi siya walker, pero anong tawag sa kanya? Makating babae. No? Makating babae na hindi makontento sa isang lalaki. Or isa pa, mga kababayan, no? Baka materialistic na klaseng babae lang to. Materialistic, mga kapatid. No? Gusto niya, mga kababayan, no, ng instant money. Kaya kahit may boyfriend siya, pumapatol pa rin siya sa iba. No? Para sa another source of income. Kaya nung hindi siya binigyan, nareklamo niya. Kasi mga kapatid, para sa kanya, parang luging-lugi ako 'Di ba? Luging-lugi ako dahil syempre natikman na niya ako, tapos wala ako makukuha sa kanya agad. Baka ganun to, mga kababayan. Pero doon ako mag-i-stick sa una kong analysis, mga kapatid. Modus to, mga kababayan. Diyos ko po. 911. At base sa kanya, very aggressive yung US citizen. Kaya yun, napil na siya. Very aggressive? What do you mean by very aggressive, madam? Di ba? O baka naman, mga kapatid, baka totoo, very aggressive, no? Habang nagsasabi pa lang siya ng kanyang presyo. Nagmamaniobra na si Apam. Siguro, mga kababayan, habang binibembang siya ni Apam, mga kapatid, baka nagpapaliwanag na siya na, ito, ganito, ganyan. May ganito, may presyo ako, hindi ako libre. For sale yan. No? Ang butas dyan na nakikita mo, for sale yan. No? Baka sobrang gigil ni Apam sa kanya. To the point, mga kapatid, na nasa paliwanagan pa lang sana sila kung magkano ang presyo niya. No, si Apam wala na. Nakabaon na. Di ba? Kaya nung matapos, mga kapatid, tsaka lang nahimasmasan si Apam. Di ba? Nung natapos na, siguro sabi nitong babae, asa na? Sabi siguro ni Apam, ano? Yan, problema sa'yo, no? Puro ka kasi, sobrang aggressive mo kasi. Nagsasalita pa lang ako, nagpapaliwanag pa lang ako kung magkano yung presyo ko. Ikaw nandyan na. Diba? Ngayon, magtataka ka. Sabihin mo, di mo alam. Ganun yan. Threatened na siya, kaya tumawag na siya tinawagan niya yung boyfriend niya. Threatened na siya, kaya tinawagan niya yung boyfriend niya. Kawawa naman yung boyfriend nito, Well, kung diskarte nyo yan, bahala sa buhay nyo. Threaten na siya, mga kapatid. Siguro, itong part na ito, yung sinasabing threaten na siya. Siguro ito na yung part, mga kapatid, na kung saan wala na. Wala nang chance sa mabayaran. Wala nang chance sa mabayaran, kaya, ayun na, tinawag na si boyfriend. Tawag ka nga sa 911. Punyetang, kwan ito. Wala man lang binigay sa akin, ayaw man lang magbayad. Kaya kung ano-anong kwento na yung pinapalabas. Meron na silang, bago pa lang sila mag-meet, medyo naka-inom na rin. Diba? Nakainom na sila. Doon pa lang, madam, sino ka mang hinayupa ka,
No? Dito pa lang sa mga senaryong binabanggit ng pulis, klarong-klaro na po. Na pangmumodus yung kwan nyo. Oh, alam nga naman magtitigan lang kayo ng AFAM. And I'm sure mga kapatid, no, nagkaanuhan to. Nagkalandian na to sa online pa lang, sa chat-chat pa lang. Panigurado yan. Oh. Kasi hindi ito mapupunta mga kapatid, no, sa kwan, hindi ito mapupunta sa meet up kung hindi sila nagkasarapan mga kababayan, no, sa kwan pa lang, sa messaging app pa lang. Nagkasarapan na to sa messaging app. Kaya ang nangyari mga kapatid, nag-meet up sila. Oh. Napakagat na niya sa pain si Apam. Tapos nag-meet up sila. Ayon dito sa police mga kapatid, nung nag-ano na daw sila, no, medyo tipsy na. No, may tama na sila parehas. Pero syempre si babae mukhang pera eh. Alangan naman kasi mga babayan, ano, kaya ganito yung analysis ko mga kapatid. Tingnan nyo, edad niya 18 pa lang. Ano yan? No, do you think mga kapatid, negosyo yung pinag-uusapan nila sa bar? Diba? Diba? Naniniwala ba kayo na business yung pinag-uusapan nila? Sa kanyang edad, 18. Siyempre mga kapatid, alam na yan. Papaikutin pa tayo eh. Klarong-klaro na eh. Intention nyo talaga. No? Modus nyo talaga yan. Okay, basahin nyo yung comment section nitong nitong video na ito mga kababayan. Never kayo makakita dito ng comment na kumampi sa babae. Dahil doon pa lang sa tumawag siya sa kanyang boyfriend. May boyfriend siya mga kapatid. Tapos nakipag-date, nakipag-inuman sa isang apa. Inay ko po. Di ba? Diyan pa lang nasunog na siya eh. Common sense lang talaga gagamitin mo dito. Makikita mo na talaga na isang malaking kalukuhan to. Kawawa tuloy yung Apam. Nasa kustodiya na ng San Juan City Police ang inarestong Amerikano. Di ba? Wala siyang kalaban-laban eh. Nasa Pilipinas siya eh. Lalo na mga kapatid dyan sa Maynila, no? Yung mga ganitong klaseng modus, nako, hindi naman sa pag-aano mga kababayan, ano, pero yung kaibigan ko dati mga kapatid, no, yung jowa niya na nagtatrabaho sa club, may mga kaibigang pulis yun. Kaya ang bilis nilang nakakatawag mga kababayan, ano, ng escort kapag nagkaunsihan na. Tatawagan lang nung boyfriend niya yung kaibigan nilang pulis mga kapatid, kung saan yung pulis na yon tinitikman din yung asawa ng tropa ko. Pero yung tropa ko alam naman niya, no, tanggap naman niya mga kapatid. Kumbaga sanay na sila sa ganung buhay. Ang sa kanya lang naman is wag naman yung sa harapan niya. Kaya kami pagka may ganon, nandun lang kami sa ang tambayan namin nun dati sa may Metro Point eh. Habang inaantay namin yung jowa niya. Naglalaro kami doon ng mga pang basket, mga ganyan. Diyos ko po. Alam niyo mga kababayan, isa pa to. No? Kapag hindi pinabayaan lang to ng gobyerno mga kapatid, isa pa to. No? Sa sisira sa imahe ng ating bansa. Gaya ng sabi ko sa inyo mga kapatid, no? Itong mga ganitong mga foreigner na nabibiktima ng ganitong klaseng pangmumodus, no? Sila din yung later on mga kababayan, no? Ang magpapakalat ng mga impormasyon patungkol sa mga ganitong gawain dito sa ating bansa. Isa yan mga kapatid, malaki ang chance yan. Pwede nila sabihin sa mga kababayan nila na, oy, wag na kayong pumunta sa Pilipinas. Kaysa pumunta kayo ng Pilipinas, pumunta na lang kayo ng Thailand. Dahil dyan sa Pilipinas, ang daming scammer dyan.
Mapataksi. Di ba? Mapataksi, mapaganito. Halos scammer. Diyan din sa mga tricycle sa Luneta. No? Pagka mga foreigner yung nakikita nilang pasahero na pupunta ng Intramuros pala, no? Pagka foreigner yung nakikita nilang sasakay tapos pupunta ng Intramuros, yung pamasahing 50 nagiging 500. Pati yung mga kalesa, mga kabatid. No? Nag-o-overprice kapag foreigner yung sumasakay. Di ba? Mga kababayan, pag pinabayaan to ng gobyerno, masisira ang imahe ng Pilipinas. Sira ang turismo natin, mga kabatid. Ito, mga kababayan, hindi ko sinasabing tama lahat ng sinasabi ko dito. Pero base kasi sa analysis ko, mga kapatid, parang yun talaga eh. Well, kung hindi kayo agree, no? Hindi naman ako kuan dyan. No? Kasi may kanya-kanya tayong opinion eh. Basta ang sa akin lang dito, mga kapatid, ito na lang isipin nyo. May boyfriend siya, no? May jowa siya, mga kapatid. Tapos nakipag-date siya sa isang foreigner. Hindi lang basta nakipag-date, nakipag-inuman pa muna kasama yung mga kaibigan niya. Pinagyabang pa niya yung foreigner sa mga kaibigan niya. Diba? Kung may respeto ka sa sarili mo, hindi mo dapat gagawin 'yan sa boyfriend mo. No. 'Di ba? Doon pa lang talaga sunog na siya, mga kababayan. Anyway, mga kapatid, hanggang dito na lang tong video na ito. Kung nagustuhan niyo po, mga kababayan, nating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Inuulitin ko, mga kapatid, no, lahat ng sinabi ko dito sa video ito ay personal ko lamang na opinion 'yon. No. Hindi ko po kayo hinihikayat na paniwalaan nyo dahil may posibilidad na mali yung aking mga analysis dito, mga kababayan. Well, kung agree kayo, like this video and dislike this video pag hindi naman. Hanggang dito na lang. Adios.